Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I exalt His name on high. For He is awesome, He is wonderful, He is amazing. He is holy, He is righteous, merciful, kind, loving Father, and so much more. All the good things comes from our Father. He created us in His image and likeness, and so we must be forever grateful to our Father. And time will come that we will reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. For Jesus Christ called us His friends, not servants anymore, but friends. We are the friends of Jesus Christ. And because of Jesus Christ, we look good in the eyes of the Almighty Father. And so we must be thankful also to Jesus Christ, because Jesus Christ, the Lamb of God, He's the high priest. He's the Word became flesh. He's the kinsman, redeemer, the only mediator to the Almighty Father. And at the last days, He will judge the people. No one is worthy to judge us but Jesus Christ, because He lived among men. He became like us. He died on the cross, but then after 3 days He rose again from the dead. And so, time will come that we will rise again. We will not die anymore, but we will live with our Father and Jesus Christ and the other heavenly hosts in the mansion of our Creator, Yahweh. Last time we've finished reading 1 Kings chapter 12. So dito sa 1 Kings chapter 12, dito na divide into two kingdoms ang Israel. The first kingdom of Israel, and then kingdom of Judah. The Almighty Father allowed that to happen to teach people that He is giving chances. Time and again, binigyan ni Almighty Father ng chance si David, pati na yung kanyang lineage. And hindi lang si David ang kanyang binigyan ng chance. Sino pa? Si Jeroboam binigyan ng chance ni Almighty Father. But Jeroboam failed the test. So tayo rin ganon. Our Father is giving us chances. And it's up to us if we will trust in Jesus Christ or not. But if we have faith in our Father, we must believe in His words. We must believe in Jesus Christ, because our Father said that we must listen to Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only begotten Son of our Creator. Yahweh chose Jesus Christ, that He had given Jesus Christ power and dominion in heaven and on earth. To judge us
So yung first coming ni Jesus Christ, it's a time to cleanse the people and to spread God's words. And then yung second coming of Jesus Christ, that's the time that the people will be judged. So dito si Rehoboam, no? Si Rehoboam, hindi siya nagko-consult kay Almighty Father. Wala tayong nabasa na nanghingi ng tulong si Rehoboam kay Almighty Father. Si David naghingi ng tulong kay Almighty Father. Si Solomon, he asked for wisdom. Pero itong si Rehoboam, anak ni Solomon, hindi siya humingi ng tulong from the Almighty Father. Anong ginawa ni Rehoboam? He was prideful. Mas pinaniwalaan niya yung kanyang mga kaibigan. Yung mga tao ngayon ganun din, di ba? Mas pinapaniwalaan ninyo ang inyong mga kaibigan kumpara sa mga tao na nakakaalam. It's because of pride, arrogance. So instead na maging kind si Rehoboam sa mga tao, mas naging matigas pa ang kanyang ulo. Wicked si Rehoboam. Hindi siya marunong makipag kapwa-tao. Hindi siya kind. Kasi ang sabi dito ni Rehoboam, di ba? Na kung ang father niya, na si Solomon, ay strict sa mga tao, mas lalo na siya. Mas lalo siya magiging strict. Kaya ang ginawa ngayon ng mga tao, ng 10 tribes, iniwan siya at kinuha ng 10 tribes si Jeroboam na from the tribe of Ephraim. So magkalaban ngayon ang magkapatid, ang Kingdom of Israel at Kingdom of Judah. So ang kakampi ng Kingdom of Judah ay ang tribe of Benjamin. So 2 tribes against 10 tribes. At nung manghihingi na ng revenue or tax, itong si Rehoboam, inutusan niya si kanyang tauhan na si Adoram, tax collector to, no, who was in charge of the revenue. Pinatay ng mga tao si Adoram, binato ng bato. Siyempre, pag binabato ka ng bato, mamamatay ka dahil bato yun, mabigat kaya yun. Matigas kaya yung bato, no? Malaking tipak na bato. Kaya sa takot ni King Rehoboam, sumakay siya ng kanyang chariot at nagtago siya sa kanyang territory sa Jerusalem. Yung kanyang nandoon yung kanyang bahay, no, na pinagawa ni King Solomon. At si Almighty Father, meron siyang promise kay Jeroboam na if Jeroboam would be faithful to the Almighty Father, He will bless Jeroboam. But then Jeroboam failed the test. What did Jeroboam do? He built a fortified city in Shechem. And then what else?
he made 2 calves of gold. 2 ox na courting ox pero gold siya. Yung isa dinala sa Dan, sa northernmost part of Israel. At yung isa naman ay nasa Ephraim. So 2 golden calves yon. Na up to now, may mga tao na they worship calves or ox or cows, no? Yung Bethel, nandun yung sa Ephraim. So, that's idolatry. Dahil sa takot ni Jeroboam, takot siya na mawala sa kanyang mga tao. Hindi siya tiwala kay Almighty Father. At gumawa rin si Jeroboam ng sarili niyang feast or celebration day. Ipanirehas niya ng date ng Sukkoth feast, no? Kailan yon ginagawa, yung Sukkoth feast? In the 8th month of the 15th day of the 8th month, no? That's, kung sa ngayon, October. Kasi ang 8th month, ito, sa ngayon, ang 8th month ay August, di ba? Pero, dati, nung hindi pa Gregorian calendar ang ginagamit, Jewish calendar ang ginagamit, ang 8th month ay yung October. Kaya nga, Octo. Doon galing ang word na 8, Octo. No? Pag sinasabing November, that's Nona, that's 9th month yon. So, yung nonagon, octagon, septagon, alam na nyo, no? Doon galing, no? Yung bilang. Kaya lang naiba dahil iniba ng Roman Empire. Isinunod sa Gregorian calendar. Iniba ni sino bang Gregory yun? Ipinangalan sa kanya. At kung mapapansin niyo yung pangalan sa calendar galing sa mga false gods. January, Janus, mga mythical gods, hindi totoong gods, no? February, sa pangalan galing yon. Mythical god din yon. Yung March, Mars, no? April, ano ba yung April? Ganon din yon, no? I-search nyo na lang, ha? Kasi mawawala tayo dito. So, nag-offer sila ng sacrifices sa mga calves or cow, gold. Kahit pa man din gold yon, hindi tama yon. Galit si Almighty Father sa idolatry. Ibig sabihin, hindi mahal si Almighty Father. Mas mahal pa ang mas minamahal pa o binibigyan pa ng importansya ng mga tao ang mga bagay dito sa mundo. At saka nakalagay dito, in the month which he had devised in his own heart. Hindi niya, he did not seek the heart of the Almighty Father, kundi in his own heart. Si Jeroboam, sarili lang niya, gusto lang niya. Siya lang nag-decide. So tayo, kung magde-decide tayo sa mga bagay sa buhay natin, we will seek the approval of the Almighty God. Kasi on our own, mapapaligaw tayo, masisira ang buhay natin. Kaya susundin natin yung tatay natin. Kasi, kung tayo ay sumusunod sa tatay natin, follower tayo ni Jesus Christ, hindi na tayo dapat ang masusunod. Ang masusunod sa buhay natin, si Almighty Father. Ibibigay natin yung ating mga will sa tatay natin. Kaya nga, di ba yung prayer na ibinigay sa atin ni Jesus Christ, yung Our Father, yung pattern kung paano tayo magpe-pray.
Your will be done on earth as it is in heaven. Yung will mo, Almighty Father, ang masusunod. Kasi, ang tao, natural na makasalanan. Yung mga gusto natin sa buhay, puro kasalanan. Kaya, naliligaw tayo ng landas. Nasisira ang buhay natin. Si Almighty Father, He is good. Alam niya ang the best for us. So, dito tayo sa 1 Kings chapter 13. And behold, a man of God went from Judah to Bethel by the word of the Lord, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. So, meron isang man of God. Pag sinasabing man of God, isa tong prophet, hindi lang binigyan ng pangalan, ano? Hindi na pinangalanan. Pero prophet, ito pag sinasabing man of God. Galing siya sa Judah, nagpunta siya ng Bethel. So, yung Bethel, nandun yun sa Ephraim, or location niya sa tribe of Ephraim na land. Inutusan ni Almighty Father, yung prophet. Verse 2, then he cried out against the altar by the word of the Lord and said, O altar, altar. Thus says the Lord, behold, a child, Josiah, by name, shall be born to the house of David. So, nagbigay ng warning ang man of God kay Jeroboam. Kasi nandun si Jeroboam sa altar na pinagawa niya na nag-worship siya ng golden calf. Dumating doon yung man of God. Sabi ng man of God, behold the child, Josiah by name. Merong maipapanganak na bata. Josiah ang name. Josiah means God supports and heals. Shall be born to the house of David. So from the lineage of David, si Josiah, pinapasabi ni Almighty Father kay Jeroboam. Kasi anong ginawa ni Jeroboam? Nagtayo siya ng altar para sa golden calf. Dinala niya yung isa sa Dan, at yung isa naman ay nasa Bethel, no? Kaya binigyan ng warning ni Almighty Father through the man of God na hindi binigay ang pangalan. And on you he shall sacrifice the priests of the high places who burn incense on you, and men's bones shall be burned on you. Kasi nga, yung mga priest hindi galing sa lineage ni Levi, or hindi Levites, yung mga priest na inappoint ni Jeroboam para sa kanyang mga golden calves. So kahit na anong tribe, ginagawa niyang priest. Kaya galit si Almighty Father, binigyan niya ng warning si Jeroboam through the man of God, itong prophet na walang name, no? So itong sabi, no? Ulitin ko, behold the child, Josiah by name, shall be born to the house of David, and on you he shall sacrifice the priests of the high places, who burn incense on you, and men's bones shall be burned on you. And he gave a sign the same day, saying, this is the sign which the Lord has spoken. Surely the altar shall split apart, and the ashes on it shall be poured out. Ito yung sign sa araw na yon. So, nangyari ito. Itong lahat ng sinasabi ni Almighty Father ng mga warnings sa Old Covenant or sa Old Testament, lahat nangyayari, no? So, kailan nangyari ito na dumating si Josiah? Si Josiah ay isang king from the lineage of David. Ipinanganak siya, naging king siya nung 640 BC up to 608 BC. So, nung time na to, nung pinanganak nung nag-reign na si Josiah as king of Judah, yung kingdom of Israel nasakop na ng mga Assyrians. Naintindihan natin? Nakakaintindihan na sinasabi ko. So, matagal nangyari. Matagal na taon.
Kung i-compute natin yung time na itong prophecy na si Josiah ay darating hanggang sa pinanganak si Josiah, ang time frame niya ay 300 years ang nakalipas bago dumating si Josiah. Mababasa natin to sa 2 Kings chapter 23. Naintindihan natin? So yung prophecy, yung sinasabi ni Almighty Father kay Jeroboam, natupad after 300 years. So lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father, mangyayari yan. Hindi lang natin alam kung kailan yung time, hindi nagbabangkit si Almighty Father ng time frame, pero nagbibigay siya ng sign, gaya dito, no? So verse 3, and he gave a sign the same day, saying, this is the sign which the Lord has spoken, surely the altar shall split apart, and the ashes on it shall be poured out. So may mga sign na binibigay si Almighty Father. So tayo, may sign din sa atin. Nasa Book of Revelation. Ano lang ang gagawin natin? Babasahin natin yung Book of Revelation. And we must look for the signs. Verse 4, so it came to pass when King Jeroboam heard the saying of the man of God, who cried out against the altar in Bethel, that he stretched out his hand from the altar, saying, arrest him. Then his hand, which he stretched out toward him, withered, so that he could not pull it back to himself. So itong si King Jeroboam, nagalit siya sa man of God. Dahil sa prophecy. Pero ba't siya magagalit sa man of God? Inutusan siya ni Almighty Father. So itong si King Jeroboam ngayon, sabi niya, hulihin nyo yung man of God na yan, yung nagbigay ng prophecy na yan. So ang ginawa niya, he stretched out his hand. Ginanon niya, hindi niyo kita. Ginanon niya, arrest him, ganon. Ha? Arrest him, ganon. So he stretched out his hand from the altar. Ano nangyari when he stretched out his hand toward the man of God? Ano nangyari? It withered. Pag sinasabing it withered, nag-dry. Hindi niya na maibalik yung kanyang, ano man tawag doon? Ano ang another word for withered? Yung nag-dry na. Yung, hindi na niya maibalik sa dati. Shriveled, wrinkled. Yung parang natuyo, ganon. Ha? Buhay pa siya, tuyo na yung kamay niya. So, nakaganon lang siya. Tapos tuyo yung kamay niya, no? Yun ang nangyari sa kamay ni King Jeroboam. So that he could not pull it back to himself. So, nung nag-wither yung kamay niya, nakaganon lang yung kamay niya. Hindi niya maibalik. Naku, ba't na nangyari sa kamay ko? Kasi, nag-wither, no? Or nag-dry. Alam niyo naman, di ba yung puno pag naging dry, hindi mo na siya mababali. So, ganun din yung kamay niya. Naging tumanda. Nagkulubot. Verse 5, the altar also was split apart, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. Yung altar na pinagawa ni King Jeroboam, nag-split apart. Alam natin na pag ang altar, gawa ito sa bato na buo. Mahirap yun mag-split apart. Unless na lang na gagawa ng force. Pero walang nangyaring force. Kundi, anong force yun? Si Almighty Father. Sinira niya yung altar. Dahil gawa yun sa bato, slab of rock yun. No? Ganun ang altar. And the ashes poured out from the altar. Paano nag-poured out yung mga ashes sa altar? Humangin. No? Ipinagpadala si Almighty Father ng malakas na hangin. Kaya yung mga abo nang nagpag-offer niya sa kanyang sa kanyang golden calf, nagkumalat. Baka kasi isipin nyo, madali na naman masira yung altar eh. Iba yung altar noon, no?
gawa ito sa bato na malaki. Buo siya na bato. Hindi siya yung pinagdidikit-dikit na bato or gawa sa concrete, cement, or gawa sa hollow block. Hindi. Buong bato to. Imposibleng masira yung buong bato na yon unless si Almighty Father ang sisira ng bato na yon. Tapos, yung mga abo, nag-poured out from the altar, nagkaroon ng malakas na hangin, sumabog yung ashes. Yun yung sign which the man of God had given by the word of the Lord. Then the king answered and said to the man of God, please entreat the favor of the Lord your God and pray for me that my hand may be restored to me. So, sa sobrang takot ni Jeroboam, pag-pray mo ako, sabi niya na yung kamay ko bumalik sa dati kasi hindi ko na maigalaw. Matigas na yung kamay ko, hindi ko na maibalik sa dati. So the man of God entreated the Lord, and the king's hand was restored to him, and became as before. So na-restore yung hand ni King Jeroboam. Magpasalamat tayo, hindi na ganito magalit si Almighty Father. Bakit nag-iba? Dumating si Jesus Christ. Kung hindi dumating si Jesus Christ, hanggang ngayon, ganyan magalit sa atin si Almighty Father. But, dumating na si Jesus Christ, meron na tayong Savior, meron na tayong High Priest na tagapamagitan sa atin, at binigyan tayo ng salita ng Diyos dahil kay Jesus Christ. May chance na tayo. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Verse 7, then the king said to the man of God, come home with me and refresh yourself, and I will give you a reward. Sabi ni King Jeroboam, umuwi ka sa akin, sumama ka sa akin, papakainin kita, bibigyan pa kita ng reward dahil sa binigyan mo ko ng warning. Yun ang ibig sabihin ni King Jeroboam. Susuhulan pa niya yung man of God. Verse 8, but the man of God said to the king, if you were to give me half your house, I would not go in with you. Kahit na ibigay mo sa akin ang kalahati pa ng iyong bahay, hindi ako sasama sa iyo. Nor would I eat bread nor drink water in this place. Hindi din ako iinom ng tubig at kakain ng tinapay dito sa lugar na to. Hindi ako kakain, sabi ng man of God. For it was commanded me by the word of the Lord. Inutusan kasi ako ni Almighty Father. Ang sabi ni Almighty Father saying, you shall not eat bread, nor drink water, nor return by the way, or by the same way you came. No? So, tatlong utos ni Almighty Father sa man of God. Hindi ka kakain ng tinapay doon sa lugar na yon, kay Jeroboam. Hindi ka rin iinom ng tubig hanggat hindi ka nakaka-uwi ng bahay ninyo. At yung pagpunta mo, ibang way na ang gagawin mong daan. No? No return by the same way you came. Kung sa kabilang street ka dumaan, pag pauwi mo, sa kabilang ibang street ka naman dadaan. Yun ang utos ni Almighty Father. Verse 10, so he went another way. Umalis na yung man of God na walang pangalan, no? And did not return by the way he came to Bethel. Verse 11, now an old prophet dwelt in Bethel. Ngayon, meron namang isang prophet. No? Man of God din siya, prophet din siya, pero nakatira naman siya sa Bethel. So, yung isang man of God nakatira from Judah. Ngayon, ito namang old prophet, sa Bethel naman siya. So, since excited siya kasi prophet itong nasa Bethel at prophet din yung dumalaw sa kanila, narinig ng old prophet. And his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel. They also told their father the words which he had spoken to the king. Paano nalaman ng mga tao? Siyempre, nababalita yun. Na, ba't nag-shriveled or nag-wrinkled or nag-withered yung hand ni King Jeroboam? Nababalita, no? At yung mga warning kasi nga, in public. Kaya yung mga anak ng man of God na pangalawa na nasa Bethel, nakarating sa kanya yung balita. Dahil sa kanyang mga anak.
Yung mga anak niya nakarinig din ng balita tungkol sa ibang tao. No? Verse 12, and their father said to them, which way did he go? Saan ba dumaan yung man of God na yun na nagbigay ng warning kay King Jeroboam? So itong old prophet na to sa Bethel, hindi rin pinangalanan. For his sons had seen which way the man of God went, who came from Judah. Nakita ng mga anak ng man of God na pangalawa or prophet na pangalawa kung saan dumaan, pauwi, yung unang man of God na galing sa Judah. Kaya tinanong niya ngayon ng kanyang mga, saan ba dumaan? Verse 13, and then he said to his sons, saddle the donkey for me. So they saddled the donkey for him and he rode on it. Ayusin niyo yung donkey, no? Sasakay ako. Hahabulin ko yung man of God. Kasi konti lang ang mga man of God or prophet. Kaya gusto niyang kausapin. Excited din siya na makapag-communicate sa kapwa niya, prophet. Kaya gusto niyang habulin. Verse 13, no? Then he said to his son, saddle the donkey for me. So they saddled the donkey for him and he rode on it. Verse 14, and went after the man of God and found him sitting under an oak. Ngayon, itong man of God na una, na nakausap ni King Jeroboam, nagpapahinga ngayon siya under an oak tree. Hindi natin alam, baka mainit, no? Kasi wala namang mga lilim nun, kundi ang mga lilim nun ay mga puno. So, nagpapahinga under an oak tree. Yung unang man of God na kumausap kay King Jeroboam. Then he said to him, are you the man of God who came from Judah? And he said, I am. Ikaw ba yung man of God that came from, galing ka ba ng Judah na nakausap ni King Jeroboam? Na pinadala ni Almighty Father para bigyan ng warning si Jeroboam? Sabi ng man of God na una, oo, ako yun. Then he said to him, come home with me and eat bread. Lika, umuwi ka sa akin. Kain ka sa bahay ko. So, in-invite niya sa bahay niya yung man of God na nagbigay ng warning kay King Jeroboam. Verse 16, and he said, I cannot return with you, nor go in with you, neither can I eat bread, nor drink water with you in this place. Sabi ng man of God na nagbigay ng warning kay King Jeroboam sa prophet na pangalawa, hindi ako makakasama sa iyo, hindi ako pwedeng kumain, hindi ako pwedeng uminom. Kasi yun ang utos sa akin ni Almighty Father. Kaya hindi ako makakauwi, or hindi ako pwedeng mong imbitahan sa bahay mo. Verse 17, and then, for I have been told by the word of the Lord, you shall not eat bread, nor drink water there, nor return by going the way you came. Yon ang sabi ni Almighty Father. Ha? For I have been told, sinabi sa akin ni Almighty Father, hindi ako pwedeng kumain tinapay, hindi ako pwedeng kumain uminom ng tubig, hindi ako pwedeng dumaan sa dating daanan na pinagdaanan ko nung papunta ako sa lugar nito. Kaya sa iba ako dapat dadaan. Verse 18, he said to him, I am a prophet also as you are. Pareho tayong prophet. Sabi nung humabol na prophet sa kanya. Pareho tayo. And an angel spoke to me by the word of the Lord. Merong angel, sabi ng pangalawang prophet, nakipag-usap sa akin. Inutusan siya ni Almighty Father saying, bring him back with you to your house, that he may eat bread and drink water. Inutusan ako. Kinausap ako ng isang angel, galing kay Almighty Father, sabi sa akin na ibalik kita at iimbitahin kita sa bahay ko para makakain ka at makainom ka. He was lying to him. Nagsinungaling. Yung pangalawang prophet, no? Samantalang ang utos dun sa unang prophet, huwag kang kakain, huwag kang iinom, at pag uuwi ka, iba ang dadaanan mo. Pero itong pangalawang prophet, nagsinungaling. Sabi, hindi, nakausap ko yung angel. Kakain ka daw sa amin, iinom ka sa amin, imbitahan kita sa bahay. So he went back with him and ate bread in his house and drank water. So ang ginawa ngayon ng prophet na nakausap ni King Jeroboam, sumama sa pangalawang prophet kasi
Sabi, may nakausap daw na angel. Pero isisinungaling lang. So, nangyari ngayon, sumama siya at kumain siya at uminom siya. Siyempre, tao siya, gutom din siya. Pero kung ano yung utos sa kanya, dapat yung Almighty Father, yun ang sundin niya dahil yun ang nakausap niya, si Almighty Father mismo. Kaya bakit may iba ang utos ni Almighty Father? No? Verse 20, now it happened as they sat at the table that the word of the Lord came to the prophet who had brought him back. Ngayon, nung tapos na silang kumain, nakaupo na sila sa table, no? Yung prophet na nag-invite sa kanya sa bahay, nag-prophesy. Kinausap ni Almighty Father. And he cried out to the man of God who came from Judah, saying, thus says the Lord, because you have disobeyed the word of the Lord, and have not kept the commandment which the Lord your God had commanded you, but you came back, ate bread, and drank water in the place of which the Lord has said to you, eat no bread and drink no water, your corpse shall not come to the tomb of your fathers. Di ba kinausap ka na ni Almighty Father na hindi ka dapat kumain at uminom at iba ang dadaanan mo? Pero sumama ka sa akin, ngayon kumain ka, uminom ka, mamamatay ka na. Kasi hindi mo sinusunod si Almighty Father. Hindi ka makakabalik sa kung saan ang pinanggalingan mo. Hindi ka makakabalik sa tomb of your fathers. Dahil dito pa lang, mamamatay ka na. Hinusgahan na agad. Yung prophet na nagbigay ng warning kay Jeroboam. Nakakalungkot, di ba? Bakit nangyari ito? Kasi naniwala siya sa prophet na nag-invite sa kanya sa bahay niya. So, sinong may kasalanan nito? Kasalanan nila pareho. Guilty yung pangalawang prophet. Yung unang prophet naman, anong kasalanan niya? Hindi siya nagtiwala kay Almighty Father. Siya na mismo nakausap na niya eh. Narinig na niya yung boses eh. Ngayon, hindi, bas pinaniwalaan pa niya yung nanloko sa kanya, na nagsinungaling sa kanya. Eh siya na mismo ang kausap ni Almighty Father. Ano matututunan natin dito? Pag si Almighty Father nang kumausap sa atin, maniwala tayo si Almighty Father yon. Hindi tayo magpapadala sa sulsul ng ibang tao. Hindi mali yung narinig mo. Sabi, ano daw eh, wag ganon, mali, no? So, napahamak ngayon itong unang prophet or unang man of God na nagbigay ng warning kay Jeroboam. Nahusgahan na siya. Hindi na siya makakauwi sa kanila. Verse 23, so it was after he had eaten bread and after he had drunk that he saddled a donkey for him and the prophet whom he had brought back. When he was gone, a lion met him and on the road and killed him. Nakalis na yung prophet, no, na galing sa Judah na nagbigay ng warning kay Jeroboam. Nung pauwi na siya, a lion met him on the road and killed him. Pinatay yung prophet ng lion. And his corpse was thrown on the road. Yung dead body, yung body ng prophet, nandun lang sa kalye. And the donkey stood by it. Nakatayo lang yung donkey. Bakit binanggit yung donkey at yung lion? The lion also stood by the corpse. Binanggit yung donkey. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng donkey? Stubborn. Matigas ang ulo. Kaya yung donkey nakatayo lang doon, nagsisimbolize yun na matigas yung ulo ng prophet. The lion also stood by the corpse. Nakabantay. Isang lion, isang donkey. Pero yung lion, hindi niya sinasaktan yung donkey. Pinatay lang niya yung prophet. Inutusan ni Almighty Father yung lion na patayin yung prophet na pinadala niya kay King Jeroboam. Dahil disobedient, stubborn. Kaya nga, the donkey stood by it. Katabi ng patay na katawan ng prophet, yung donkey. Kasi stubborn yung prophet na pinadala ni Almighty Father kay King Jeroboam na nagbigay ng warning, no? At bakit nandun ang lion? It symbolizes royalty.
and strength. Hindi matapang, may mahina. Mahina yung loob nung prophet. Hindi siya nagtiwala kay Almighty Father. Kaya, si Almighty Father, hinayaan siyang mamatay sa kalye. Thrown on the road, yung kanyang katawan. And there, men passed by and saw the corpse thrown on the road and the lion standing by the corpse. Then they went and told it in the city where the old prophet dwelt. Yung old prophet, yung isang prophet na nag-invite sa kanyang kumain, may mga taong nakakita, sinabihan niya yung old prophet, yung prophet na pinakain mo, andun ngayon, patay na, nasa road, nandun, nakatayo yung donkey, yung corpse nung man of God, naggaling Judah, pati yung lion, nakita namin. Verse 26, now when the prophet who had brought him back from the way heard it, he said, it is the man of God who was disobedient. He was disobedient, stubborn, no? Hindi niya sinunod si Almighty Father to the word of the Lord. Kasi nagbigay na ng warning na huwag kang kakain, huwag kang iinom, at ibang kalye ang dadaanan mo. Hindi niya sinunod. Therefore, the Lord has delivered him to the lion, which has torn him and killed him, according to the word of the Lord, which he spoke to him. So may warning na rin, ano? Binigyan na ng warning eh. So si Jeroboam, binigyan na ng warning. Itong prophet, binibigyan na ng warning. Nagbibigay ng warning si Almighty Father. Pero ano tayo? Matigas ang ulo natin. Napapahamak tayo. Kausap na natin si Almighty Father. Matigas pa ulo natin. Pare-pareho tayo, pantay-pantay tayo. Kaya dapat meron tayong takot sa tatay natin. Dahil powerful ang tatay natin. He created this world. Just by His words. Tapos, ang ginagawa natin, disobedient tayo. Powerful si Almighty Father. Binabaliwala natin yung tatay natin, but He's powerful. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Verse 27. And he spoke to his son, saying, saddle the donkey for me. So they saddled it. Ayusin niyo yung donkey. Bilisan ninyo. Kasi pupuntahan ko yung prophet na kumain dito na dinala ko. Patay na ngayon. Nandun sa gilid ng kalye. Nandun yung kanyang donkey. Pati na rin yung lion, nandun na he was torn by the lion. Ibig sabihin, yung lion, kinalmot-kalmot siya, naghiwa-hiwala yung kanyang katawan. Or sugat-sugat, no? Verse 28, then he went and found his corpse thrown on the road, and the donkey and the lion standing by the corpse. Nandun pa rin yung donkey tsaka yung lion. Yung donkey also, di ba, stubborn and foolish, no? Usually, yung description sa donkey. Yung lion, ulitin ko, royalty yan. Hindi sinasaktan ng lion yung donkey at ibang mga tao. Ang sinaktan lang ng lion, maraming taong dumaan, pero ang sinaktan lang ng lion ay yung disobedient prophet. Verse 28, tuloy natin. The lion had not eaten the corpse, nor torn the donkey. Hindi kinain ng lion yung corpse ng prophet, kundi si pinatay lang niya. Yung donkey, hindi naman niya sinasaktan. And the prophet took up the corpse of the man of God, laid it on the donkey, and brought it back. So the old prophet came to the city to mourn and to bury him. So medyo guilty rin itong pangalawang prophet na from Bethel. Kasi nagsisisi rin siya. Nagsinungaling kasi siya. Kung hindi siya nagsinungaling, hindi ba mamatay itong prophet na nagbigay ng warning kay Jeroboam. Pero meron ding kasalanan yung prophet na nagbigay ng warning kay Jeroboam. Bakit siya nagtiwala? Samantala ang kausap niya si Almighty Father. So, inilibing yung prophet from Judah sa
land of Ephraim. Hindi siya nakabalik ng Judah. Verse 30, then he laid the corpse in his own tomb, and they mourned over him, saying, alas, my brother. Kasi nga, same sila na prophet, kaya sabi niya, alas, my brother. So, nagsisisi siya. So, inilagay niya yung corpse ng prophet sa tomb niya rin, no? Sa tomb ng pangalawang prophet. So, it was after he had buried him that he spoke to his son, saying, when I am dead, then bury me in the tomb where the man of God is buried. Lay my bones beside his bones. Pagtabihin mo yung buto namin pag namatay ako. Sabi ng pangalawang prophet. Kasi he felt accountable. He felt guilty. He was accountable of what happened to the prophet. The first prophet, no? Or the first man of God, yung nagbigay ng warning kay Jeroboam. For the saying which he cried out by the word of the Lord against the altar in Bethel and against all the shrines on the high places which are in the cities of Samaria will surely come to pass. Yung mga warning, itong first prophet na to, mangyayari ito. Ito nakalagay sa verse 32. Kung ano ang sinabi niya, pinapasabi ni Almighty Father, para kay King Jeroboam, mangyayari yun. It will surely come to pass. After this event, Jeroboam did not turn from his evil way. So, after no, nabigyan ng warning si Jeroboam ng prophet na namatay, pinatay ng lion, nagpatuloy sa kasamaan si Jeroboam, kahit pa na-wither yung kanyang hand, no? But again, he made priests from every class of people for the high places. Whoever wished, he consecrated him, and he became one of the priests of the high places. Kahit hindi from the tribe of Levi or Levites, ginagawa niyang priest. And this thing was the sin of the house of Jeroboam, so as to exterminate and destroy it from the face of the earth. So yun ang kasalanan ng house of Jeroboam. Ginagawa niyang priest. Lahat ng gusto maging priest. Kahit hindi from the tribe of Levites. Kasi di ba ang nagsabi ni Almighty Father, kukuha lang kayo ng priest from the tribe of Levites. Sila ang chosen or has been set apart. Yung mga tribe of Levites. Hindi kayo pwedeng kumuha ng priest na hindi from the tribe of Levites. So, ang ginawa ni Jeroboam, kahit sinong gusto pwede, payag siya. No? Kahit na from the tribe of Manasseh, ginagawa niyang priest. Kahit na from the tribe of Ephraim, from the tribe of Simeon, from the tribe of Issachar, kung gusto maging priest, sige, payag. So, nagdesisyon si Jeroboam. Matigas ang ulo ni Jeroboam. Tayo ba matigas ang ulo natin? Matigas ang ulo natin, di ba? Matigas din ang ulo ko. Pare-pareho tayo. Pero magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dumating si Jesus Christ. Meron tayong Savior. Meron tayong Mediator. Meron tayong kaibigan. Meron tayong kinsman redeemer. Kaya wala na tayong lusot. Wala tayong lusot na sasabihin natin, hindi mo naramdaman yung naramdaman namin bilang tao. Dahil si Jesus Christ naramdaman niya lahat, pero napagwagian niya yung mundo na to. Tayo, nagkasala tayo, pero meron tayong Savior. Hindi na natin kailangan pang mag-sacrifice ng mga animals. Dahil sinakop na ni Jesus Christ lahat. Hindi na tayo kailangan pang gumawa ng mga altar sa kung saang lugar or gumawa ng gold na dapat nating sambahin. Hindi na natin kailangan dahil dumating na si Jesus Christ. Pinatay siya ng mga tao. At sinang pumatay kay Jesus Christ? Tayo rin. Kasali tayo sa mga pumatay kay Jesus Christ. Dahil sa mga kasalanan natin. But Jesus Christ rose again after 3 days. Buhay si Jesus Christ. Kaya wala ng representative si Jesus Christ. Hindi na kailangan ng priest. Si Jesus Christ na mismong priest. Siya ang high priest in the order of Melchizedek.
a priest forever. Kasi yung mga priest noon, namamatay, no? And then magkukuha na naman ng mga priest. Ngayon si Jesus Christ, in the order of Melchizedek, forever high priest. Siya ang namamagitan sa atin kay Almighty Father. He's the only mediator. Wala nang iba pa. Bakit? Dahil si Jesus Christ is righteous. The blood of Jesus Christ is priceless. Wala nang makakagawa ng ginawa ni Jesus Christ. Pinanganak si Jesus Christ dito sa mundo ng mahirap. Walang naniwala sa Kanya. Pero hindi siya nagkasala kahit minsan. Son of God, Son of Man. See? Jesus Christ. God na siya, man pa siya. Kaya siya ang magja-judge sa atin sa last days. Kaya kung sino man na magtitiwala kay Jesus Christ, masisave. At tayo, servant tayo, pero itinaas niyo, Jesus Christ, ang antas ng pagkatao natin. Friend na tayo ni Jesus Christ. Hindi lang tayo servant, friend tayo ni Jesus Christ. Pag sinasabing friend, ibig sabihin, inililevel niya na tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ni Jesus Christ. At sabi di ba ni Jesus Christ, kay Almighty Father, kung nasaan siya, doon din tayo. Merciful din si Jesus Christ, just like our Father. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya kung kaisa tayo ni Jesus Christ, kaisa rin natin si Almighty Father. Kaya nga di ba si Jesus Christ, He is the bridegroom. Sino ang bride? The church. Tayo ang bride of Jesus. Pag sinasabing bride of Jesus, kaisa, okay? Yun ang ibig sabihin, di ba pag ang mag-asawa, ikinasal, nagiging iisa sila, di ba? Ngayon tayo, bilang isang church, tayo, iisa tayo, magiging kaisa natin si Jesus Christ kasi kasal, no? So kung ano man ang meron si Jesus Christ, na inheritance from the Almighty Father, power, and dominion, kung anong meron si Jesus Christ, meron din tayo. Makukuha natin yon. We have to have faith in Jesus Christ. And be humble and fear the words of our Father. Obey Jesus' teachings. Thank you, and God loves us all so much.